Thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience those trials bring. In that process of growing, I can learn to care. But it goes against the way I am to put my human nature down and let our spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shows a thing to do, and God's soft prompting can be easily ignored. Thank you, Lord, with each trial I feel inside, that you dare to help lead and guide me away from wrong. For you promise, and Lord, that with every testing, that your way of escaping easier to bear. But it goes against the way I am to put my human nature down and let our spirit take control of all I do. For when those trials come, my human nature shows the thing to do, and God's soft prompting can be easily ignored. Thank you, Lord, for the victory that Grow we bring in surrender of everything. everything. Life is so worthwhile, and I thank you, Thank you, Lord, Lord. that when everything's put in place, out in front I can see your face, and it's there you belong. But it goes against the way I am to put my human nature down and let our spirit take control of all I do. For when those trials come, my human nature shows the thing to do, and God's soft prompting can be easily ignored. So give me strength to do thy holy will, my Lord, my Lord. Magandang gabi ng Huwebes. Tayo po ay muli na namang magbubulay ng salita ng Diyos upang pagkunan natin ng lakas ng loob at pag-asa habang tayo ay nakikihamok sa taong 2021. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, samahan mo kami sa pagbubulay ng iyong salita.
Ikaw ang manguna sa amin at maramdaman nawa namin ang iyong presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tunay po na maraming pinagtutuunan ng aming pansin sa araw-araw, ngunit sa gabing ito hinihiling namin, O Diyos, na nawa matuon ang pansin namin sa pagbubulay ng iyong salita at sa mensahe na i-reveal mo sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin. Amen. Basahin natin ang mga talata sa Biblia na siyang batayan ng ating pagbubulay-bulay ngayon mula po sa Genesis 28:15. Ito ang sinasabi, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Amen. Ito po yung pangako ng Diyos kay Jacob na atin namang bibigyan ng buhay sa panahong ito. I-relate natin sa panahong ito kung paano naman tayo makakaranas ng pagsubaybay ng Panginoong Diyos at pagkilos niya sa ating buhay sa panahong ito. Natatandaan niyo po nung linggo ang tinalakay ko ay tungkol sa paksa na unahin ng Diyos. Sinabi ko na mahalaga na ang prioridad natin sa buhay ay unahin ng Diyos kaysa ano pa mang bagay na akala natin ay mas mahalaga. Wala nang hahalaga pa kaysa unahin natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating tamang relasyon sa Kanya, pagbibigay ng panahon sa Kanya, at pagtalima sa Kanyang kautusan. Kaugnay niyan, nais kong sabihin sa inyong lahat na ang pangako sa atin ng Diyos ay katulad din ng pangako niya kay Jacob, no? Na lagi siyang sasaatin, katulad ng binasa ko, na hindi niya tayo pababayaan at He will provide for us, no? Kung minsan hindi natin ito binibigyan ng seryosong pansin, kumbaga alam natin na nakalagay ito sa Bible, pero maligamgam ang pagtanggap natin dito. Hindi natin namamalayan na sa maligamgam nating pagtanggap ay parang nagre-reflect ito sa kung gaano tayo nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kung maligamgam, ibig sabihin ay hindi sapat o mahina ang ating pananampalataya. Isang mag-anak ang bumabagtas noon sa highway at kasalukuyang may snow at ang daan ay puro yelo, kaya madulas. Kaya ang trapiko ay bumagal, maraming nangyaring aksidente. Nung sila ay makalampas na doon sa lugar na matraffic at maraming aksidente, yung ama ng tahanan ay agad nagsabi, "Salamat po, O Diyos. I will take it from here." Palagay ko ho, kaya ko na mula rito. Nung makarating sila doon sa daan na medyo maayos na ang kalagayan, wala nang snow, wala nang yelo, wala nang traffic, ay inakala nung ama ng tahanan na magiging madali na ang lahat, at napawika niya na siya na, "Salamat po, Diyos, I will take it from here." Palagay ko po kaya ko na mula rito. Pero pagkasabi noon ay bigla uling nagkaroon ng
paghinto ang mga sasakyan sapagkat sa banda ron pala ay meron na namang mga yelo at meron na namang snow. So, alam nyo, madalas tayo ganun no, na kumbaga atin lamang isinasali ang Diyos doon sa mga sa palagay natin ay napakaseryosong mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin kayang lutasin. At pagka ang takbo ng buhay ay nagiging maayos, maluwag, no, ang tingin natin ay walang problema, ay nakakalimutan na natin na isali ang Diyos lagi sa takbo ng ating buhay. No. Ang hindi natin alam, sa bawat minuto ng ating buhay, dapat kasama natin ang Diyos. Dapat lagi nating hinihingi ang kanyang presensya sa ating buhay, na lagi siyang kikilos at huwag tayong pababayaan sa ating buhay sa anumang oras o anumang panahon at sitwasyon. Madalas ay gusto nating kayanin ang mga bagay dahil sa palagay natin ay kaya ng powers natin. At totoo nga naman na may mga bagay sa buhay na ang tingin natin ay kayang-kaya natin. Ngunit ang mahirap mga kapatid ay hindi natin alam kung kailan mangyayari yung hindi natin inaasahan. At pagka nangyari yun, madalas tayo naman ay nagugulantang, no, at nahihirapan na ito ay i-manage. So, hindi advisable na part-timer lamang ang Diyos sa buhay mo, o part-time lang, o kaya ay part-time Christian ka lamang, o kaya ay may part-time consciousness ka lamang tungkol sa Diyos at kung kailan mo siya kailangan sa lahat ng oras ay kilalanin natin na kailangan natin ng Diyos, na hindi tayo magtatagumpay o hindi natin makakaya ang mga hamon ng buhay kung wala siya. At walang oras na sinasabi kung kailan tayo hahamonin ng buhay. Anytime it can come. Kaya kailangan lagi nating hilingin sa Diyos na samahan niya tayo araw-araw, no, minu-minuto, huwag siyang aalis sa ating tabi. At kung yun ang ating panalangin, kailangan ay patunayan din natin sa Kanya na we are worth His grace, no, His protection, His love, sapagkat hindi rin natin siya iniiwan. Kailangan ay maramdaman natin na si Jesus ay nasa ating tabi. Siya ay kasama natin o kaya ay inaakay tayo. Kapag ka tayo ay nasa bahay, nararamdaman natin ang kanyang presensya. Kapag ka tayo pumapasok sa eskwela o sa opisina, kasama natin siya. Kapag tayo nasa oras ng pagtatagumpay, nakikitagumpay siya sa atin. At kapag ka tayo nasa oras ng mga pagsubok, kasama natin siya at hinahawakan niya ang ating kamay upang tayo ay alalayan. Dapat ganito ang ating nararamdaman bilang mga mananampalataya. At dapat nararamdaman natin to, nadadama natin na ang Diyos ay nandyan, hindi tayo iniiwan. Nararamdaman natin ang kanyang presensya sa ating buhay at tayo ay kanyang binabantayan. At alam nyo, isang malaking comfort, it is very comforting to know
that God is always with us. Masarap maramdaman na lagi nating kasama ang Diyos at hindi nating kailangang lakbayin ang buhay na ito na mag-isa, na walang kasama, na walang katuwang, na walang umaalalay sa atin at nagpoprotekta. Ang Diyos ay handang gawin yan para sa atin kapag ka ipinasakop natin ang buhay natin sa Kanya. Sa taong 2021 mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin. Kung sa taong 2020 ay naging mahirap ang buhay, hindi natin alam kung sa 2021 ay ganun pa rin. Habang umaasa tayo at nananalangin na tayo Kanyang sasamahan at aayusin niya ang takbo ng buhay natin bilang Kanyang mga anak, hindi natin mauutusan ang Diyos na gayon nga ang gawin. Manampalataya tayo sa Kanya na hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala tayo na itatawid niya tayo sa taong 2021 at huwag tayong magsolo o huwag nating sarilinin ang pagpapatakbo ng ating buhay. Bagkos lagi na tayong makipag-partnership sa Kanya. Lagi tayong humiling sa Kanya na huwag tayong iwanan, samahan tayo palagi sa ating buhay upang hindi tayo mapahamak, upang hindi tayo matukso, upang makasigurado tayo na anuman ang mga nangyayari sa buhay ay kaya natin itong pagtagumpayan dahil kasama natin ang Diyos. Nawa mga kapatid, ito ang ating maging damdamin at ito ang ating gawin sa taong 2021 para lamang makasigurado tayo na kahit sa gitna ng mga unos at pagsubok, ito ay ating mapapagtagumpayan, ito ay ating matatawiran sapagkat kasama natin ang Diyos at walang pagkakataon na hindi natin kailangan ng Diyos. Sa lahat ng oras, kailangan natin siya. Kaya mga kapatid, huwag bumitaw sa ating Diyos sa taong 2021. Amen. Tayo manalangin. O Diyos, sana'y natuto kami sa munting pag-aaral na ginawa namin. Sana rin ay natuto kami sa karanasan ng 2020 na kung kami ay nagkulang upang hilingin na huwag mo kaming iwanan sa aming buhay, bagkus samahan mo kami palagi at huwag naming ipaubaya sa sarili naming kakayanan ang mga bagay-bagay sa buhay. Sana po ito ay magsilbing aral sa amin na kailangan ka namin kada minuto, kada sandali ng aming buhay at hindi kami dapat na humiwalay sa iyo ni isang iglap man sapagkat ito lamang ang magbibigay sa amin ng kasiguraduhan na sa anumang sitwasyon, maging kagalakan o kalungkutan, ito ay magiging pagpapala sa amin sapagkat kasama ka namin. Hindi kami matatakot sa mga nakaambang panganib, bagkus magkakaroon kami ng patuloy na pag-asa at lakas ng loob sapagkat kasama ka namin. Sana po huwag ka na naming hiwalayan. Turuan mo kami na maging matapat sa iyo araw-araw. At nawa o Diyos, maging maganda ang takbo ng taong ito. Gumaling na ang aming mundo. Gumaling ang mga lahat ng may sakit, hindi lamang sa COVID, kundi pati ibang sakit. Gumaling na ang aming ekonomiya, maging healthy ang aming
political situation at magkaroon ng pagkakasundo ang aming mga pinuno. At sana, O Diyos, para mangyari ang mga ito, kaming lahat ng mga tao ay tumalima, sumunod at magpasakop sa iyo. Maraming pong salamat sa iyong pangakong hindi mo kami iiwan at kami umaasa, O Diyos, na sa gitna ng aming mga kahinaan at kasalanan, hindi mo pa rin kami iiwanan. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan ito. Ito po yung aming panalangin. At kami naniniwala na ikaw ay nakikinig sa amin sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. At ngayon, sumainyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus at ang gabay ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi po at paalala kong muli, ulit-ulit, mag-iingat tayo, hindi pa tapos ang COVID at sa sandaling merong isang tao na maligaw sa ating lugar na infected nito. Kung wala tayong pananggalang katulad ng face mask o face shield o kapag hindi tayo naglilinis ng ating katawan at lagi tayong nasa kalsada, ay hindi malayong tayo mahawahan. Kaya ingatan po natin ang bagay na ito. At respetuhin din natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga protocol na itinakda ng ating pamahalaan. Hindi na kailangang pagsabihan pa tayo ng barangay o ng mga autoridad. Tayo na po ang magkusa. Lalo na mga mananampalataya ay dapat na nagpapakita ng mabuting halimbawa. Muli, magandang gabi. Manigong bagong taon. Sana po maging masagana ang pasok ng taong ito at wag nating hiwalayan si Kristo o wag nating iisantabi si Kristo sa ating buhay. Amen.